Disclaimer lang po mga bebe no, itong i-share ko sa inyo ay based sa aking experience. So mga be, kung ano man ang maririnig nyo ay based lang po ito sa aking experience kung bakit nasabi ko na ako yung isa sa pinakamaswerteng OFW o domestic helper pagdating sa pagkakaroon ng mabuting amo. Nasabi ko na ako yung isa sa pinakamaswerteng OFW dahil dito. Pagdating sa trabaho, napakaswerte ko as in. So, 100% sa rate ko mga kabebe, no? So, ito na. Sa Saudi, ang pinagsisilbihan ko doon mga bebe, no, is 7. 7 sila. Dito naman sa Hong Kong ay 3 lang. So, ano ang pinagkaiba? Bakit ko nasabi na ako yung isa sa pinakamaswerte? Nung nag-abroad ako sa Saudi, ang pinakatrabaho ko lang talaga ay maglinis. Nung nasa Saudi ako, ang anak ng amo ko ay 5. So, bali 7 sila, pati yung mag-asawa. Ngayon mga bebe, kapag magtrabaho ako, 3 oras lang talaga yan sa isang araw. So, saan ka kukuha nun? So, ganito siya. May mga routine ako every week sa bahay nila, no? Yun din ang utos ni amo. Ito yung pinakamaganda doon, mga bebe, no? Hindi ako magtatrabaho kung walang utos na galing sa amo. So, halimbawa, sa isang linggo, 1 beses lang siya magpalinis ng CR. So, diba? Grabe, ganyan sila. Sa isang linggo, bali 3 beses lang or 1, ganun sila, maghintay lang ako sa utos. At mga bebe no, inuurasan talaga as in kapag iniisip ko or binibilang ko yung oras na trabaho ko doon ay hanggang 3 oras lang. Ang pinakamatagal ko doon mga bebe no ay nasa kusina. Yung trabaho sa kusina kasi kuskusan yun. Pero minsan general cleaning ang nangyayari doon kasi bawal akong tumambay ng mata doon sa kusina. Kapag kasi dumating na yung mga bata, kasi 3 silang nag-aaral, tapos yung isa 4 years old na sa bahay pa, tapos nung dumating ako meron silang 5 months, pero hindi ako nag-aalaga. Yung amo kong babae ang nag-aalaga sa bata at saka stay at home yung yung amo kong babae. Yung anak niyang panganay ay lalaki. Ngayon, yung edad nun is nasa 18 to 25. Diyan lang, naka-level lang dyan. So, ayaw ng mama niya na magkita kami or magkasama kami sa isang lugar. Halimbawa, sa kusina, sa sala. Ayun, bawal kami ganun. As in, napaka-stricto ng amo ko, lalong-lalo na malapit sila sa Maka. Yung tradisyon nila or yung ugali nila talagang yung mga sinaunang mga Arabo ata, no? Napaka-stricto nila. As in, doon nga naka-uniform ako, balot na balot. Ngayon mga be, kapag uuwi na yung mga bata, alam nyo ba, pumapasok yan sila sa kusina. So ako, bawal nila ako madatnan doon. Kasi nga lalaki siya, bawal kami kasama sa isang lugar. Ganun, ka-strict yung amo ko. Pumupunta yan doon sa kusina, kukuha ng tubig, pagkain, or ano-ano. Pagdating naman sa paglilinis ng sala, napakaswerte ko din. Yung amo kong babae, tinutulungan niya ako. Mag-urong ng mga upuan, mag-vacuum minsan, habang binabrush ko yung carpet para mawala yung buhok or matanggal yung buhok. Ang ginagawa ng amo kong babae, nagva-vacuum yan siya. As in, tinutulungan niya ako para mas mabilis yung trabaho. Ang lawak ng sala nila, pero as in, 25 minutes or 30 minutes, tapos na namin yan linisin yung sala kasi 2 kami. So, ganun siya. Grabe, kasi stay at home siya, wala siyang ginagawa. Ayaw niyang maistorbo sa sala. Kapag nagpapalinis yan sa sala, minsan 2 times a week lang. Ang amo kong babae, hindi siya burara. Malinis siya as in. Sa sala nila, kapag doon siya, walang kalat talaga as in, mga tissue lang kapag andun yung mga bata. So, mga bebe loves, no, napakaswerte ko. Isipin mo, 20 to 30 minutes, tapos na yung sala. Tapos yung ibang room naman, may 2 room yan sila mga bebe. Isa para sa babae at isa para sa lalaki. Ngayon, kapag walang bisita na darating, kasi ang holiday nila is Friday or Wednesday, ganon. Kapag wala silang bisita, hindi yan sila magpapalinis. Hindi siya magpapalinis sa mga kwarto na yan. Halimbawa, sa 1 buwan, wala talagang bisita. So, meaning, 1 buwan, hindi rin ako maglilinis doon sa kwarto na yun. So, wala na akong trabaho. Wala na akong gagawin sa araw na yan. So, or Webes, Biyernes, wala na talaga. Ang holiday nila doon mga bebe, Webes at saka Biyernes. Ngayon, sa araw na yan, kapag walang bisita, walang luto sa bahay. Sa baba kami kumakain ng dinner. So, hindi yan sila naglalans, parang tinapay-tinapay lang, ganun, or breakfast, hindi talaga. Yung mga bata, tinapay-tinapay lang, pa konti-konti, pa isa-isa.
Dahil holiday, ang mga amo ko, nasa bahayan sila. So, bawal kami magkita-kita or magmi-meet dyan, lalong-lalo na yung amo kong lalaki. So, ang ginagawa ko, andun lang ako sa kwarto buong araw. Tumatambay lang ako doon mga be, as in, hanggang sa tatawagin na ako na sasabihin na ng alaga ko na, Lovely Taali. Yung alaga kong maliit, yun yung pinapatawag sa akin. So, hindi yun siya masyadong marunong magsalita pa kasi maliit siya. Sabi niya sa akin na, abaya, ganun. Yung susuotin ko, meaning bababa kami, no? Or aalis kami, magsusuot ako ng abaya. Yun naman ang ginagawa ko tuwing holiday. Kapag walang bisita, walang trabaho, ganun lang. Stay in my room. Ganun siya mga bebe. Pagdating naman sa paglilinis ng CR, ang CR nakaschedule. Kung sasabihin ni amo maglinis ka sa CR, ayun maglilinis ako. Ngayon kapag isang beses magsabi sa isang linggo, isang beses lang din na maglinis sa isang linggo. Isipin mo yun mga bebe, di ba napakaswerte? Sa iba araw-araw yan, kinukuskus talaga yan. Pero doon sa amo ko, mga be, wala talaga as in. Nakadepende sa amo ko, sa mood ng amo kapag may utos, ganun susundin ko lang. Kasi nga stay at home siya. Yun, dumating yung araw, parang 6 months or 5 months pa lang ako sa Saudi ay nagkaroon na ng pandemic. So, yun yung pinakamaswerte as in na nangyari sa akin doon sa journey ko nung nasa Saudi ako. Kasi yung mga alaga ko, amo kong lalaki, palagyan sila nasa bahay kasi bawal lumabas, pandemic. Ang kwarto ko mga bebe no, katapat niyan is yung room ng mga alaga kong lalaki, yung computer room nila or playroom. Tawag doon. Doon yan sila nagko-computer, nag-games, doon yan sila. So, katabi niyan yung room ko. So, bawal ako labas-pasok kasi makikita nila ako kasi yung pintuan. Bawal nilang i-close. So, kapag lalabas ako, makikita kaagad ako sa kwarto ko. Nagagalit yung alaga kong lalaki kapag nakikita niya ako kasi nagsasabi yung mga kapatid niya, uy, nandyan si Lovely, ganon. Parang inaano nila yung kuya nila, kaya nagagalit na high blood. Kaya yun siguro ang dahilan kung bakit ayaw ni amo na magkikita-kita kami ng mga alaga kong lalaki sa loob ng bahay kasi nag-aaway-away sila kasi may kapatid silang babae. Parang inaano nila yung kuya nila na ganito, ganyan. Sabi na, maganda daw ako, bata pa, magkaedad lang kami, ganun daw. Grabe sila, no? At ayun nga, nagka-pandemic. So, bawal akong maglinis-linis na maingay, like mag-vacuum. Bawal ako ng ganyan kasi naka-online class sila. So, mga bebe, ang ginawa ng atin nyo, nasa loob lang din ako ng kwarto ko. Pinakatrabaho ko kapag may klase, yung mga bata, is maghugas lang ng baso, yung pinag-inuman nila, tapos tig-iisang plato, as in. Tapos hindi yan sila ng kukutsara kasi tinapay lang naman, saka yung palaman, yung jubna, ganun. Ganun yan sila kakain, tapos namin dinner. Ang dinner naman namin, puro yan sila order, walang luto sa bahay. Minsan nagluluto si amo ko. So, inuutusan lang ako magbalat ng halimbawa patatas, bombay, ganun. Tapos magluluto na yan siya doon. So, napakasimple ng luto niya. Kaya hindi siguro niya pinapagawa sa akin kasi maarte yung mga anak niya. Ayaw nilang kumain ng hindi masarap. So, masasayang lang. Tapos, hindi talaga yung nag-uutos si amo as in. Yung halimbawa, hahayaan lang ako magluto mag-isa or uutusan ako, ganito, lutuin mo, ganito. Hindi siya ganyan. Hands-on talaga yung amo kong babae sa mga pagkain ng mga anak niya. As in, talagang siya yung nag-aasikaso kasi stay at home siya. Halimbawa, na-prepare ko na yung mga ingredients. Hahayaan ko lang yan sa kusina. Tapos, mag-aantay ako kung anong oras siya magluto. Sasabihin sa akin na hugasan ko yung kaldero kasi mag-start na siya magluto. Ganun lang siya. Tapos, ayaw niya rin tingnan na nagluluto siya. Ayaw niyang andyan ako na habang nagluluto siya. Kasi yung mga anak niya, kapag andun siya sa kusina, pupunta rin yung mga anak niya doon. Kaya ako, pinapalabas niya. Sabi niya sa akin, doon ka lang sa kwarto mo. Mamaya ka na pupunta dito kapag kakain na. O, di ba ang swerte ko? So, ganyan ako kaswerte sa mga amo ko sa Saudi. Grabe, as in. Swerte ako doon sa Saudi, pero isa rin yun sa mga dahilan kung bakit ako nai-stress. Kasi nga, kwarto lang ako. Parang feeling ko nakakulong ako. Sobrang stress ko doon, na-depress talaga ako, grabe. Lalong-lalo na kapag nauubusan ako ng data kasi wala akong free wifi doon. Bumibili ako ng sarili kong load. Kaya napasukan ko dati doon yung online business para kapag mag-load ako, may extra income din ako sa online. So, ganun siya mga be. Kung mga be, hindi ko naranasan yung mag-slice ng isang buong kambing gaya ng iba. Hindi po.
Tapos yung magluluto ng napakalaking kaldero, iba't ibang mga putahe, iba't ibang mga, yung mga ino-oven na mga ulam, mga tinapay, hindi ko yan naranasan sa Saudi. So, natapat rin kasi sa pandemic yung Saudi ko noon, kaya siguro ganun ang nangyari sa akin. Pero, kahit na walang pandemic ata, no, hindi magbabago yung ganung ugali ng mga amo ko. Kasi in 2 years and 2 months ako doon walang nagbabago sa ugali niya. Hindi lang kami magkaintindihan or masyadong close sa isa't isa kasi hindi siya marunong mag-English. Nahihirapan siya mag-English. Ngayon mga ako, hindi ako marunong masyadong mag-Arabic. Kaya hindi kami close pagdating sa communication. Hindi talaga kami nag-uusap. So, may isang kasambahay doon, nasa first floor siya. Kapag may gustong sabihin si amo kong babae, kinakausap niya yung isang Pinay. Tapos yung isang Pinay, ako yung kakausapin niya kung ano yung sinabi ng amo ko. So, ganun yung routine ko doon mga bebe. Isa ako sa pinaka-swerteng kasambahay. So, una, hindi ako nagluluto, hindi ako naglilinis araw-araw. Yung trabaho ko pinakamatagal is 3 hour. So mga be, napakaswerte ko as in, naghaantay lang ako ng tawag, nagaantay lang ako ng utos, hindi ako pwedeng gumalaw sa loob ng bahay nila na walang permit. Yun mga be, experience ko naman dito sa Hong Kong. So i-share ko sa inyo, para mas mabilis tayo, iuna kong i-share sa inyo yung job offer ko or yung job order na pinirmahan ko bago ako nakarating dito sa Hong Kong. So napakaswerte ko no, kasi may mga nilagay sa job offer ko na hindi ko tinarbaho dito. Ito yung nakalagay sa job offer ko or yung duties ko dapat na gagawin dito sa Hong Kong mga bebe. Babasahin ko na lang para mas mabilis tayo no. Duties, ito. Kailangan ko mag-cooking, ironing, babysitting, daily car washing, cleaning, marketing, washing by hand. Ano yung mga natanggal sa job offer ko pagdating dito sa Hong Kong? Yung mga hindi ko natrabaho araw-araw mga bebe. Unang-una na dito is cooking. Yung cooking mga bebe no, yung mga matatanda dito o yung mga parents ng mga amo ko both side, nagdadala sila ng pagkain dito araw-araw. So, ang ginagawa ko, iniinit na lang yun. Oo, nagko-cooking ako, pero pure heat lang. Kumbaga, iniinit ko lang yung mga dala ng mga matatanda or mga parents ng mga amo ko dito sa bahay pang dinner namin. So, mga bebe, hindi talaga ako nagluluto, no? Kung iisipin mo kasi hindi ako nagsislice, hindi ako nagbabalat, hindi ako nagtitimpla, ganon. Tapos mga be, pangalawa is marketing. Yung ibang mga kasambahay dito, araw-araw or 2 times a week, 3 times a week yan sila nagmamarket. Pero ako, hindi. Hindi ako nagmamarket dito mga be. Kapag pupunta ako ng market, bibili lang ako halimbawa, wala orange yung bata, yun lang binibili ko isa. Swerte ako sa part na yan mga bebe no, kasi pumupunta or nagmamarket lang ako kapag may nakalimutan bilhin yung mga amo ko or yung may mga ipapabili sila, tiki isa, dalawa, tatlo, ganun. Pero ang ibang kasambahay dito, punong-puno yung mga cart nila kapag nagmamarket or namamalengke sila mga be. O diba? Parang natanggal yung marketing sa job offer ko mga be. So next is car washing. Hindi ako nagka-car washing pagdating ko dito. So medyo matagal na ako dito sa mga amo ko. Hindi pa ako nakatry for the first time na car wash ng sasakyan nila. Next is babysitting. May baby dito sa bahay ng mga amo ko, no? Yung anak nila. Dumating ako dito 5 months pa lang. Ngayon, sobra na siya 1 year old. Ngayon, mga bebe, mula nung dumating ako, hindi talaga ako nakatry na full-time magbantay ng bata. Halos nga hindi ko mahawakan, no? Hindi yan nila pinapabayaan na ako yung mag-alaga. Tinitingnan-tingnan ko lang yung bata, pero yung as in hawak-hawakan ko siya or ako yung mag-alaga talaga, yung mag-change ng napkin, magugas ng puwet. Hindi po. Hindi ako nang babysitting, pero nakalagay sa job offer ko, magbe-babysitting ako. Ang nag-aalaga sa baby nila is yung nanay ng mga amo ko both side. Parang MWF sila. Monday, tapos Wednesday, Friday, yung mama, tapos day, at saka Thursday, yung popo. Ganun siya. Palitan sila mga bebe. Depende sa schedule nila. Hindi mo alam kung anong araw pupunta yung isa. At hindi ko rin alam anong mga schedule nila. Kunyari ngayon, magtataka na lang ako si ganito ang magpupunta o magbabantay, si ganito, ganyan. Ganyan siya mga be. Hindi po talaga ako nagbabantay ng or nag-aalaga sa baby nila. Ako lang pure tiga-asikaso sa mga gamit, gano'n. Next is washing by hand.
So, parang nakalagay dito noon, maglaba ako ng mga damit. So, swerte ako mga be, hindi ako pinalaba ng mga damit dito nang nakakamay. So, nung dumating ako dito, bagong dating lang din yung, yung washing. Tamang-tama. Kasi ako, ang tagal ko daw na hire. Or ang tagal kong dumating dito. 4 months nila akong inantay. Nagka 5 months na lang yung baby. Hindi pa ako dumating dito. Kasi dati nang kaproblema yung passport ko, no? So, ayaw na ang atrasan ng amo ko pagpili niya sa akin. So, inantay talaga ako. Dumating ng 4 months talaga. Ngayon, may dahil ang tagal ko, nakabili na sila ng washing. Automatic pa. So, di ba ang swerte ko? Natanggal dito yung washing by hand na nakalagay sa job offer ko. So, ilan ba yung hindi ko nagawa pagdating ko dito? Itong cooking, daily car washing, at saka yung taking care of children kasi wala naman silang anak. Isa lang, children daw. Isa lang naman anak nila. And then yung washing by hand. So, yun yung hindi ko natrabaho pagdating ko dito. So, i-explain natin yan isa-isa mga bebe. So, may daily work timeable na binigay sa akin si amo, mga bebe. So, yun yung sinusundan kong oras sa trabaho ko. So, mga bebe, minsan hindi yan nasusunod. No? Kasi nga, minsan busy, minsan hindi. So, yung trabaho, parang kumbaga nagsigsag-sigsag na. Ngayon, mga be, bakit ko nasabi na ako yung isa sa pinakamaswerteng OFW? Kasi mga be, napili ako ng mga amo na napakabait. No? Unang-una, nung amo ko sa Saudi, hindi pinapakialaman yung trabaho ko, kung malinis o hindi, wala akong narinig. Nung andito naman ako sa Hong Kong, mga beno, yung amo ko hindi pinapakialaman yung trabaho ko as in. Wala siyang masabi kasi pulido ako. Panalo tayo dun. Pinoy, 'di ba? Tatak Pinoy. Pulido ako magtrabaho. Oo, inaamin ko na tamad ako. Pero ako kasi yung tao, ayaw kong may masabi yung amo sa akin. Kaya, yung mga trabaho ko, ginagawa ko talaga yan ng mabuti. So, napakaswerte ko sa part mga bebe, no, na hindi pinapakialaman ng amo ko dito sa Hong Kong. Ang trabaho ko, hindi siya nag-uutos. Kumbaga, alam na niya na alam ko kung ano yung mga gagawin ko sa loob ng bahay nila. Napakaswerte ko sa mga naging amo ko kasi update sila magpasahod noon sa Saudi nung nagka-pandemic. Nakapag ako sa amo ko, yung kumbaga advance ng 3 buwan. Cash talaga yun. Pinadala ko as in 3 buwan na cash. Nakabili ako noon ng laptop. At dito naman sa Hong Kong mga beno, napakaswerte ko. Kasi yung amo ko napakabait nila, wala kang masabi. As in talaga, 100% na mga mababait sila. Sana hindi sila Hong Kong mga beno, napakaswerte ko sa mga amo ko. Napakabait nila, wala na talaga akong masabi. Sa sweldo, update sila magpasahod, as in walang labis, walang kulang. And sa mga naghahanap or nagbabalak na mag-abroad, so paswertehan lang talaga, tama. Ang masasabi ko lang, kung gusto nyo mag-abroad, dapat buo yung puso nyo. Kasi yung salitang abroad or salitang OFW, ang kakambal niyan is sakripisyo. So, kailangan nating magsakripisyo sa loob ng 2 taon or kung ilang kontrata man yan. So, wag tayong mawala ng pag-asa sa mga hindi pa na-select ng mga employer bound dito sa Hong Kong. Wag kayong mawala ng pag-asa kasi mas marami pang mga employer na naghahanap ng katulong kesa sa mga mag-a-apply pa lang. At maraming mga mababait na employer, mga bebe labs, kung ano yung ugali mo dyan sa Pinas, yan din ang madadatnan mong amo dito sa abroad. So, magpakabait ka dyan sa Pinas para pagdating mo sa abroad, makakatagpo ka ng mababait din na amo. At kung may gusto kayong itanong, mag-comment lang kayo dyan at sasagutin natin yan. Gagawa natin ng video at para na rin makita ng ibang mga magbabasa ng comment kung ano yung mga sitwasyon nyo or yung mga gusto nyong itanong. So mga bebe, para magkaroon tayo ng idea kung ano yung mga dapat nating gawin kapag andito na tayo sa abroad. At yung mga iba, makakakuha yan sila ng mga tips or konting katanungan sa sarili nila kapag nakikita nila yung mga comment nyo na good comment. And then, make a shout out sa lahat ng OFW laban. Please subscribe my channel, Kai B Vlog. Thank you!